Good morning. It's another gloomy, but it's Tuesday. May mga bubulong-bulong sa akin na talagang gusto daw akong diinan dito sa ikakaso sa akin ng Tito Vic and Joey. Ako po'y humingi ng pasensya sa kanila. Hanggang ngayon, humingi ako ng pasensya. Kung pwede, magkapatawaran. Yan naman ang turo sa mga pinupuntahan yung misa. Sa katunayan, sino ba to? Si Father Mataba, yung priest. Ako po yung humihingi ng dispensa, humihingi ako ng kapatawaran. Pero ang nakarating sa akin, hindi, babakbakan daw ako. Ididiin ako, ewan ko hanggang saan yung kaso ko, gusto nila ikulong pang habang buhay, hindi ko alam. Ayoko sana nito, kaya again nakikiusap ako sa management, kay Tito Vic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong connection. SP speaker nga yan si Tito Sen Ang daming connection yan. Lalaban na ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside it, Bulaga. Anong ibig sabihin ng immorality? Yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Di ba? Matindi yun. Matindi yun. At kay Leo Martinez na pinagtatawanan ako na bluff daw. Alam mo, dalawang klase yung bluff, Leo Martinez. Pare, Leo Martinez, si Don, ewan ko anong pangalan niya doon, Maik Manaog, yata. Si Congressman Manik Manaog. Dalawang klase ang bluff. Yung bluff, binabluff mo, tinatakot mo, pero wala namang bala yung baril mo. Yung isang bluff ay bluff na may live bullets. So, nung sinasabi ko nagbabluff lang ako, ang pinapalabas ko noon, tumigil na silang ka-atake sa akin, at pinalabas ko lang na bluff yon, yung sinabi ko. Pero, ang tanong, yung bluff kong bang yun, wala naman kasinungalingan lang ba? O yung bluff na yon totoo? Ika nga may bala sa loob na live. Anyway, kaya ako humingi ngayon ng sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Hindi lahat kayo malinis. Kaya kung ako ididiin nyo, mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, mga sawa, mga bawang na paputok, malalakas. And we're talking about immorality. That's a crime. That's a crime. Yung may asawa yung tao, tapos aaswangin nyo.
Eh, yun sana ang ayaw kong ilabas. Yung mga nilabas kong to, yung huli, wala yun. Kwentuhan lang yun. Pero kung gusto niyo talaga ng away, ako'y nakikiusap sa inyo, humingi ako ng tawad, ayaw niyo akong patawarin, parang wala kayong puso, galit lang ang meron sa inyo, walang puso. Pag pumunta tayo sa puntong yon, marami po ang masasaktan, maraming pamilya ang masasaktan, at hindi malayo marami maghihiwalay. Alam ko yan, nandyan ako, nakikita ko Kaya, kung ready na kayo na makipagbati, salamat. Kung hindi kayo ready makipagbati at makipag-away lang, ang dami ko po ditong i-reveal na mga nangyayari dyan na immoral. Immoral. Kaya, patawarin nyo na lang at mananahimik na lang ako. Yun ang pinakamaganda. At sa 8 Bulaga, inuulit ko, magpapasko na. Ay patawarin nyo na lang ako. O kung hindi, magkakagulo. Kaya sa management ng Itbulaga, kung willing kayo na ma-reveal ang lahat ng kalokohan nandyan sa Itbulaga, ay nako, ewan ko kung paano nyo i-handle yun. Pero nakikiusap pa rin ako, please lang, I ask for forgiveness. Talo nyo pa yung Diyos, hindi kayo marunong magpatawad. Inamin ko yung pagkakasala ko. Wala naman akong tinatago, nagkikwento lang ako. Pero ngayon, pag hinamon nyo ako, kikwento ko yung mabibigat. Kaya sana magdalawang isip na kayo na wag na tayong mag-away. Huwag tayong mag-away. Maraming sasabit. Sige po, magandang umaga sa inyo dyan sa mga taga-Itbulaga at sana maliwanagan kayo na mas maganda po yung kapayapaan kaysa yung nag-aaway-away. Thank you. Good morning. At kumusta kayo dyan? Ito po, nag-aalmusal ako. Pero bago ako sumubo, gusto ko muna kayong batiin at kwentuhan. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, bakit walang laman yung pages mo? Ano mga videos? Walang mga bagong videos. So, ito, umagang-umaga. Natatawa ako kasi, di ba, nag-apologize na po ako sa show ni OG Diaz. Pinatawag niya ako at hindi ko naman tinanong kung bakit, pero malamang dahil sa mga pinagagawa kong mga revelations, mga kwento, ayan, sinagot ko naman. Sinagot ko isa-isa, wala pa akong tinago, nagpakatotoo ako. Sabi nga, transparency, ayan, transparency. Pero natutuwa ako dun sa mga comments. Sabi nung iba, nag-sorry ka pa, pero damage has been done. Yan ang masamang ugali ng atin mga Pilipino. Alam mo, pag nag-sorry ka, ibig sabihin pinagsisihan mo na nga, ibig sabihin hindi mo na uulitin. Diba? Ano ba ang mas gusto nyo dun sa mga bashers, o dun sa mga pilosopo? Anong gusto nyo? Yung hindi mag-sorry, tapos sasabihin nyo, diba? Ang kapal naman ng mukha na to, hindi man lang nag-sorry. So, yung sa akin po, ang pinaka-importante is, I learned. Natutunan ko na, teka, parang mali na tong ginagawa ko, kailangan itigil ko na. Bukod doon, kailangan ko humingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan ko. Kaya ko po ginawa yon. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo kay OG Diaz. Ewan ko anong title ng show ni OG Diaz. Sa FB yun sa FB. Kaya mga Pilipino, yan ang isang ugali na dapat natin sanayin. Pag meron tayong ginawang mali, number 1, kailangan matuto tayo sa atin mga pagkakamali. Anong ibig sabihin? Dapat hindi mo na ulitin to. Dahil natuto ka na, hindi mo na dapat gawin to ulit. Number 2, okay lang sa isang lalaki na mag-sorry. Yung ibang lalaki kasi, minsan, ang hirap lunukin ng pride.
parang ayaw lumabas yung pagsosorry. Masarap po ang pakiramdam pag nagsorry ka kasi nasabi mo yung saloobin mo na mali yung ginawa mo. Ang problema, pag nagsorry ka tapos labas sa ilong, yun, problema rin yun, yung sorry, yung hindi mo naman minimin. Pero ako, I meant every